Kung ikaw ay nasa 50 taong gulang or higit pa, para sa iyo ang video na ito. Nais mo bang pag-isipan kung paano makakatulong ang mga pagkaing pinipili mo araw-araw upang manatili kang malakas, makasama ang iyong mga apo, makasabay sa mga kaibigan, o magpatuloy sa mga bagay na pinakamahalaga sa iyo? Paano kung ang ilang simpleng pagbabago sa hapagkainan ay makakatulong sa iyo na maging mas masigla, mas malaya, at makabuo pa ng mas maraming magagandang alaala kasama ang mga mahal mo sa buhay? Habang tayo ay tumatanda, nagbabago ang ating katawan sa mga paraang minsan hindi natin agad napapansin. Ngunit ang tamang pagkain ay maaaring maging banayad, ngunit makapangyarihang paraan upang suportahan ang ating kalusugan at sigla. Hindi lang para humaba ang buhay, kundi para tunay na ma-enjoy ang bawat sandali. Kaya, kung maaari kang pumili ngayon ng mga pagkain na makakatulong sa iyong sumayaw sa kasal ng pamilya, maglakbay upang makita ang mga mahal sa buhay, o gumising tuwing umaga na magaan ang pakiramdam, hindi mo ba gustong malaman kung ano ang mga pagpipiliang iyon? Bakit ito mahalaga? Habang tumatanda tayo, marami sa atin ang napapansin na mas mahirap mapanatili ang ating sigla o lakas gaya ng dati. Minsan, kahit maliliit na gawain ay nakakapagod na, at ito ay maaaring makaapekto sa ating pakiramdam at kakayahang gawin ang mga bagay na mahalaga sa atin. Ngunit ang magandang balita, ang tamang pagkain ay makakatulong upang muli kang maging masigla, punong-puno ng buhay at handang i-enjoy ang bawat araw. Habang tayo ay tumatanda, napagtatanto natin na ang pinakamahalaga ay ang kakayahang ma-enjoy ang mga simpleng kasiyahan sa buhay, tulad ng paglalaro kasama ang mga apo, pag-aalaga ng halaman o tahimik na paglalakad sa parke. Ang pananatiling malakas at malaya ay nagbibigay daan upang patuloy tayong makabuo ng mahahalagang alaala. Ang magandang balita, ang mga pagkaing pinipili mo araw-araw ay makakatulong upang magawa mo ito. Halina't tuklasin ang 6 na pagkain na hindi lang nagpapalusog sa iyong katawan, kundi nag-uugnay din sa mga sandali ng kasiyahan at pagsasama-sama. Ang unang pagkain ay isda na mayaman sa langis tulad ng salmon, tuna, mackerel. Ang mga mamantikang isda ay parang lihim na sandata para sa iyong kalusugan. Puno ng omega-3 fatty acids. Pinoprotektahan nila ang iyong puso, pinananatiling matalas ang iyong memorya, at binabawasan ang pananakit ng kasukasuan. Isipin mong mas malaya kang nakakagalaw at nakakasabay sa mga bata sa pagtitipon ng pamilya, habang nagbabahagi na ng tawa at kwento sa hapag na may lutong salmon o simpleng tuna sandwich habang inaalala ang masasayang nakaraan. Hindi matutumbasan ang mga sandaling ito, at ang mabuting kalusugan ang susi para magawa mo ang mga ito. Ang pagkain ng isda 2 beses isang linggo ay makakatulong upang mapanatili ang lakas ng iyong mga kalamnan, kaya't nananatili kang matatag at iwas sa pagkadapa. At kung hindi mo hilig ang isda, maaari ring subukan ang walnuts o chia seeds na may katulad na benepisyo, kaya't maaari ka pa ring mag-toast para sa mabuting kalusugan kasama ang pamilya. Ang pangalawang pagkain ay itlog. Ang itlog ay masarap at abot kayang mapagkukunan ng dekalidad na protina at iron. 2 bagay na kailangan ng iyong katawan upang manatiling malakas at masigla. Ang protina ay tumutulong magpatibay ng iyong mga kalamnan, habang ang iron ay tumutulong sa iyong dugo na magdala ng oxygen, kaya't hindi ka madaling mapagod. Madaling lutuin at madaling tunawin ang itlog, maging ito man ay nilaga, ginisa o ginawang omelette. Baka naaalala mo pang magluto ng scrambled eggs para sa iyong mga anak o apo. Ngayon, maaari mo itong ihanda para sa iyong sarili. Alam mong binibigyan mo ang iyong katawan
ng kailangan nito para manatiling aktibo at makasama ang iyong pamilya. Bawat subo ay maliit na paraan ng pag-aalaga sa sarili na tumutulong sa iyong makasabay sa mga mahal mo sa buhay. Ang pangatlong pagkain ay taho. Ang taho ay isa sa mga paboritong merienda ng mga Pilipino, lalo na tuwing umaga. Madalas itong binebenta ng mga magtataho na umiikot sa mga kalsada. Dala ang kanilang malalaking lalagyan at sumisigaw ng taho! Isang tunog na siguradong nagpapabalik ng maraming alaala ng kabataan at simpleng pamumuhay. Ang pangunahing sangkap ng taho ay malambot na tokwa, soft o silken tofu, na gawa sa gatas ng soya. Ang tokwa ay mayaman sa protina na galing sa halaman at calcium. Dalawang mahalagang sustansya para mapanatiling malakas ang mga kalamnan at matibay ang mga buto, lalo na habang tumatanda. Dahil malambot at madaling lunukin ang taho, ito ay masarap at ligtas kainin para sa mga nakatatanda, lalo na kung may problema sa ngipin o panunaw. Kasama ng tokwa ang matamis na arnibal, sirup na gawa sa asukal, at maliliit na sago na nagbibigay ng dagdag na lasa at saya sa bawat subo. Ang bawat tasa ng taho ay hindi lang pampabusog. Ito rin ay nagbibigay ng aliw at ginhawa, lalo na sa malamig na umaga. Sa bawat tikim ng taho, para kang bumabalik sa mga panahong simple lang ang lahat, yung mga umaga na hinihintay mo ang magtataho, sabay sa lusalo ng pamilya o kapitbahay. Ang mainit-init na taho ay parang yakap ng alaala, nagbibigay ng ginhawa hindi lang sa tiyan, kundi pati na rin sa puso. Bilang nakatatanda, ang pagkain ng taho ay hindi lang tungkol sa nutrisyon. Ito ay paalala ng mga masasayang sandali ng kabataan, ng pagtitipon ng pamilya, at ng mga simpleng ligaya ng buhay. Sa bawat kutsara, pinapalusog mo ang iyong katawan at pinapaligaya ang iyong sarili, habang pinapahalagahan ang mga alaala at pagmamahal na bumabalot sa iyo. Pang-apat na pagkain ay oatmeal. Hindi lang nakakabusog ang oatmeal, nagbibigay ito ng tuloy-tuloy na enerhiya, kaya't hindi ka agad nanghihina sa kalagitnaan ng umaga. Mataas ito sa fiber, na tumutulong sa maayos na panunaw at pagpapanatili ng tamang asukal sa dugo. Maaari mong dagdagan ang oatmeal ng berries, mani o kahit kaunting cinnamon. Baka oatmeal din ang nagpapaalala sa iyo ng mga masayang almusal kasama ang pamilya o tahimik na umaga na may kasamang magandang libro at mainit na tsaa. Isa itong pagkain na nagbibigay ng ginhawa at suporta sa iyong kalusugan at nagpapainit ng iyong puso. Ang panglima ay madahong gulay tulad ng kangkong, talbos ng kamote at iba pa. Ang mga madahong gulay ay puno ng mahahalagang sustansya tulad ng iron, vitamin K, at antioxidants. Pinananatiling malusog ng iron ang iyong dugo, pinapatibay ng vitamin K ang iyong mga buto, at pinoprotektahan ng antioxidants ang iyong mga selula. Idagdag ang mga gulay na ito sa sopas, omelette o salad. Kahit isang dakot ng spinach sa iyong itlog ay malaking tulong na. Isipin ang kasiyahan sa pag-aalaga ng sariling hardin o pagpili ng sariwang gulay sa palengke. Alam mong pinipili mo ang mga pagkaing makakatulong sa iyong manatiling aktibo at malaya sa mga darating na taon. Bawat subo ay hakbang patungo sa mas malusog at masiglang ikaw. Ang ika-6 na pagkain ay kamote. Ang kamote ay mayaman sa fiber, vitamin A at potassium. Nakakatulong ang fiber sa panunaw, ang vitamin A sa iyong resistensya at paningin, at ang potassium sa maayos na paggalaw ng iyong mga kalamnan. Madaling nguyain at kainin ang kamote. Pwedeng nilaga, inihaw, o gawing sopas. Madalas naaalala natin ang kamote tuwing may handaan o pista. Ang pagsama nito sa iyong pagkain ay maaaring magbalik ng masasayang alaala, habang tumutulong din na makabuo ng mga bagong sandali kasama ang mga mahal mo sa buhay.
Bawat pagkain ay nagiging pagdiriwang ng kalusugan at pagsasama-sama. Bago tayo magpatuloy, iniimbitahan ko po kayong mag-subscribe sa ating channel. Sa pamamagitan ng pag-subscribe, hindi ninyo mamimiss ang iba pang mahahalagang tips at kwento tungkol sa kalusugan at mas masiglang pamumuhay. I-click lang ang subscribe button at samahan ninyo ako sa paglalakbay tungo sa mas malusog at mas masayang buhay. Maraming salamat po. Balik tayo sa usapan. Baka alam mo na mabuti para sa puso ang pagkain ng isda na mayaman sa langis tulad ng salmon, tuna o mackerel. Pero alam mo ba na makakatulong din ito upang manatiling matalas ang iyong isipan at mataas ang iyong kalooban habang tumatanda? Ang espesyal na healthy fats na tinatawag na omega-3 ay napatunayang nagpapabagal ng pagkawala ng memorya na dulot ng pagtanda. Maaari rin nitong mapabuti ang iyong mood at magbigay ng positibong pakiramdam. Isipin mong sa bawat piraso ng salmon na iyong kinakain isang beses o 2 beses sa isang linggo, hindi mo lang inaalagaan ang iyong puso. Pinoprotektahan mo rin ang iyong mahahalagang alaala at pinananatiling malinaw ang iyong isipan sa mga darating na taon. Isipin ang lahat ng kwento na maaari mo pang maibahagi sa iyong mga apo at kaibigan, at ang mga bagong alaala na maaari mo pang mabuo. Hindi kailangang maging komplikado o matagal ang paggawa ng mga masusustansyang pagkain na ito. Narito ang ilang simpleng ideya. Sa almusal, breakfast. Simulan ang umaga sa isang mangkok ng lugaw na may nilagang itlog at tinadtad na spring onion. Ang lugaw ay madaling tunawin at nagbibigay ng tuloy-tuloy na enerhiya, habang ang itlog ay nagbibigay ng protina para sa lakas ng katawan. Kung gusto mo ng matamis, subukan ang champorado o malagkit na kanin na may tsokolate, na may gatas at hiniwang saging para sa dagdag na bitamina at sustansya. Pwede kang magtaho. Ang taho ay gawa sa malambot na tokwa, arnibal at sago na mayaman sa protina at calcium at madaling kainin. Maaari ring uminom ng gatas ng kalabaw o kumain ng kesong puti na ipinares sa pandesal. Sa tanghalian o lunch. Para sa tanghalian, subukan ang ensaladang talbos ng kamote o ensaladang kangkong na may kamatis, sibuyas at nilagang itlog. Ang mga dahon ng kamote o kangkong ay puno ng bitamina at mineral, habang ang itlog ay nagpapalakas ng kalamnan at nagpapalusog ng dugo. Maaari ring subukan ang ginisang gulay tulad ng ampalaya, malunggay o pechay na hinaluan ng itlog sa hapunan o dinner. Mag-enjoy ng inihaw na bangus, tilapia na may kasamang nilagang kamote at ginisang gulay, gaya ng sayote, kalabasa o sitaw. Ang mga isdang ito ay sagana sa protina at healthy fats, habang ang kamote at gulay ay nagbibigay ng fiber at iba pang sustansya. Maaari ring subukan ang sinigang na isda na may sari-saring gulay para sa masarap at masustansyang hapunan. Sa pangmeryenda o snacks. Para sa meryenda, maraming masarap at masustansyang pagpipilian tulad ng saging na saba, nilaga o minatamis, manggang hinog na hiniwa, nilagang kamote o mais, pinipig o binatog, malagkit na mais na may niyog at asukal, at pritong tokwa na may sausawan. Ang mga ito ay hindi lang masarap, kundi nakakatulong din sa kalusugan sa pagitan ng mga pagkain. Paalala, maraming masustansyang pagkain dito sa Pilipinas na abot kaya, pamilyar at madaling ihanda. Sa bawat pagkain, pinapalakas mo ang iyong katawan at pinapaligaya ang iyong sarili, habang binubuo at inaalala ang mga magagandang sandali kasama ang mga mahal mo sa buhay. Pwede mong pagsamahin at baguhin ang mga pagkaing ito ayon sa gusto mo. Ang mahalaga ay masiyahan ka sa iyong kinakain at gawing masaya ang bawat pagkain. Tandaan, hindi ka nag-iisa. Ang pagkain ng tama ay hindi lang tungkol sa pagkain mismo.
Ito ay tungkol sa kasiyahan at ginhawa na dulot ng pagsasalo ng pagkain at pag-aalaga sa sarili. Bawat pagkain ay maliit na paraan ng pagmamahal, hindi lang para sa iyong katawan, kundi pati na rin sa iyong espiritu. Napakarami mo nang inalagaan sa iyong buhay. Ngayon, panahon mo naman na hayaang alagaan ka ng masusustansyang pagkain. Isipin ang tawanan sa hapag, ang init ng pagsasalo ng pagkain ng pamilya, o kahit ang tahimik na kasiyahan ng isang mapayapang almusal. Ang mga sandaling ito ang nagpapaganda ng buhay. At ang pag-aalaga sa iyong katawan ay tumutulong upang mas lalo mong ma-enjoy ang mga ito. Ano ang paborito mong power food? Gusto kong malaman, anong pagkain ang nagpapasaya at nagpapalakas sa iyo? Baka ito ay isang mangkok ng mainit na lugaw sa malamig na umaga. Mangyaring ibahagi ang iyong mga paborito sa comments sa ibaba. Baka maka-inspire ka pa ng iba na sumubok ng bago. At kung gusto mo pa ng mga tips para manatiling malusog at aktibo habang tumatanda, huwag kalimutang tingnan ang iba ko pang mga videos. Tandaan, karapat-dapat kang maging malakas, masaya, at puno ng sigla araw-araw. Napakarami mo nang naibigay para sa iba. Ngayon, hayaang ang mga power foods na ito ang magbigay pabalik sa iyo.